faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Preacher Joe Bidora Jr. from Hillcrest Family Life Baptist Church. Kamusta po kayo? Ako po ang magbibigay ng 5-minute devotion sa araw na ito. Makikita po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan sa Book of Judges chapter 16 verses 23 to 28. Ito pong chapter na po ito ay part po na ng isang tao. Kilalang-kilala po natin itong tao na to. Ito po ay si Samson. Ginawa po siyang judge sa Israel po. At alam niyo naman po, pag si Samson, ang sinabi natin, we're talking about strength, power, kakaibang lakas, kakaibang kakayanan, di ba po, physical. Kaya dito po makikita po natin dito sa 23 ay siya po ay na kulong na. Ibig sabihin nawala na yung mata niya dito. Natanggal na yung mata niya. At ito po yung sa haba ng panahon, humaba na yung buhok niya. Kaya dito po sa 23 nakalagay po dito, minsan nagkatipo ng mga haring Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosang nilang si Dagon. Kita niyo po, nagdidiwang sila. Kasi alam niyo po ba't sila nagdidiwang? Kasi po sila po ay nanalo, feeling nila nanalo sila sa ginawa nila kay Samson. Nabihag nila, yung kinakatakutan nila, yung nagbibigay ng perwisyo sa kanila. Pero ang ano po nila dito, hindi nila alam kung ano po yung nakaabang sa kanilang mangyayari. Ito po natin dito sa verse 26, verse 25, sabi dito at ang lalaki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson, pagkatuwaan si Samson, kaya nilabas po nila si Samson at para pagkatuwaan, pagtripan, lahat po nasabihin nyo na lang, siguro kutsain, anuhin po yung Diyos ni Samson, pero maganda po dito, Samson, kung titignan po natin, ang buhay ni Samson ay madilim, maraming kasalanan ginawa to, maraming violation sa pagiging Nazarite, hindi niya practice ang kanyang kapangyarihan para makagawa ng kabutihan at mailigtas ang bansang Israel sa pagsasakop po sa under the rule of Philistines. Pero dito po pinapakita sa 27 ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Filisteo, masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. 28, at nanalangin si Samson, kita niya po, in spite of everything, sa lahat po ng kasalanan ni Samson, nakita niya yung hirap na pinagdaanan niya, nakita niya yung ginagawa sa kanya, sa pinagkatuwaan siya, pinagtitripan siya, baka dinuduraan siya, baka tinatadyakan pa siya, baka minumura pa yung Diyos niya, si Jesus, ang Panginoong Ama, sabi dito sa 28, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin at sinasamo ko minsan pa ninyo akong palakasin, sa pagkakataong ito, Hiniling po ni Samson yan, muli siyang bigyan ng lakas, Ano po nakalagay dyan sa binasa natin? More or less 3,000 na tao kasama po yung hari ng Filisteo, At alam po natin yung storya. Kung hindi naman po, giniba ni Samson sa dalawang pilar, sa dalawang poste po, binali niya to at namatay po yung lahat ng taong nandun sa lugar na yun. More than 3,000 ang namatay. Kita niyo po, anong pong kwento dito? Isa po ay lahat ng kasalanan natin ay hindi makakaligtas. Talagang pagdurusahan po natin lahat ng kasalanan natin. Pero ang ginawa po ni Samson dito, humiling uli siya sa Panginoon, binalik niya yung faith niya sa Panginoon, at ano pong ginawa ng Panginoon, Sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin, Tayo rin po, mga ganyan, marami po tayong mga ganyang situation, Alam natin nagkasala tayo, pero minsan nahiya tayong lumapit sa Panginoon, kahit hirap na tayo. Ano po dapat natin gawin? Gayahin po natin si Samson,
Samson, wala na po siyang mapuntahan. Helpless. Ang ginawa niya lang po ay nag-depend sa Panginoon. Binigay niya ang buong pananampalataya niya sa Panginoon. At ang Panginoon ay nakinig sa kanya. No? Ginamit ulit siya ng Panginoon sa waling sandali. Namatay rin naman po si Samson noong time niya. Pero nabigyan niya po ng hustisya yung binigay na kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Ganun rin po tayo. No? Habang may time po tayo, kung tayo po ay alam natin na sa kasalanan tayo, umalis na po tayo sa kasalanan. At kung sa tingin po natin, hindi pa tayo nakakapag-confess sa ating kasalanan, ilapit na natin ito sa Panginoon. No? At magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon, maluwag, smooth. No? Salamat po. Good evening po sa inyong lahat.